tumungo naman po tayo dito po sa usapin na kung saan ito pong isang balita rito na kung saan may mga dapat ng kasuhan pa. So ito po. Senator Chis Escudero, Ayan. totoo pero hindi pa pinal ang nag-leak na report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagrekomenda ng kasuhan sina Senator Chis Escudero, Jewel Villanueva, Jingoy Estrada at 3 dating mambabatas. Draft pa lang ito ayon kay Senador Ting Lacson, kaya binawi ng ilang senador ang lagda rito. Nakatutok si Chino Gaston. Kinumpirma ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Pantino Lacson na tunay ang nag-leak na draft committee report tungkol sa flood control scandal. Pero draft pa lang aniya ito at pag-uusapan ng mga miyembro ng komite ang mga nais nilang baguhin o idagdag sa report bago ito maipresenta sa plenaryo para maaprubahan. Sa nag-leak na draft, inirekomendang kasuhan sina Senators Joel Villanueva, Jingoy Estrada at Chis Escudero. Pinakakasuhan din sina dating Senator Bong Revilla, dating ako Bicol Representative Zaldico at dating Caloocan City 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy. Bagaman pwedeng magdagdag o magbawas ang komite, iginit ni Lacson, hindi dapat matanggal ang kahit sino sa mga pinakakasuhan sa draft report. Yeah, 6 people lang nandun. Ito naman mga kababayan, dapat naman na talaga, dapat dati pa matagal na matagal na pinapakasuhan itong mga sangkot na ito. Hindi ko maintindihan mga kababayan, hindi talaga mag-sink in sa utak ko kung bakit ganun na lamang kalakas itong mga ito at parang nagkakaroon ng misconception dito mga kababayan dahil kitang-kita naman sa mga dumaan na hearing nila mga kababayan. Kitang-kita naman sa mga ebidensya na nailatag na meron talagang partisipasyon itong 3 kumag na to. No? Ang hindi ko lang maintindihan talaga mga kababayan, bakit ang tagal ng proseso ng pagkaso rito? Bakit naman si Senator Bong Revilla, 'di ba? Nakasuhan agad o nakulong agad, 'di ba? Sumuko agad. O bakit itong mga ito, yung mga classmate ni former Senator Bong Revilla Jr., 'di ba? Nasa laya pa rin, 'di ba? Mas malakas ba sa iyo to, Bong? Mas malakas ba, mas may kapangyarihan ba sa iyo itong mga to or mas mayaman ba itong mga ito? Kasi yan ang nagiging kalakaran kasi ngayon sa mga mababang kapulungan. Kahit na itinalaga ka ng Pangulong Bongbong Marcos, kahit na itinalaga ka diyan para solusyonan yung kanyang problema ng problema ng Pilipinas, dapat ay gampanan mo yan. Pero ang nangyayari mga kababayan, parang pabanjing-banjing na lang, nauuna pa kasi yung mga interview. Sabi nga ni Senator Sonny Trillanes, nauuna pa yung mga interview, nauuna pa yung mga pa-presscon, papogi. Bakit? Dahil ba merong kamplanong tumakbo sa 2028? Diba? Wala naman tayong sinasabi si John Vic yun, no? Hindi naman natin sinasabi si John Vic yun. Pero, tamaan na kung sinong tatamaan, diba? Diba? Kasi ito lang yun simpleng bagay mga kababayan. Ipinasa na sa inyo yung responsibilidad. Ginawa na ng Pangulo ang tungkulin niya na ilabas pangalanan ang mga tao at mga kontraktor na sangkot. Ang gagawin na lang nila mga kababayan, iimbestiga na lang. Parang gusto pa nilang mangyari mga kababayan ng mga nasa laylayan, parang si Pangulong Bongbong Marcos pa ang gumawa ng trabaho nila. 'Di ba? Parang ang gusto nila si Pangulong Bongbong Marcos pa ang magtawid ng mga kasong ito. Parang nangyari dito sa DOT mga kababayan, 'di ba? Alam naman natin na si Secretary Frasco 'di ba? Ng DOT 'di ba? Nginalngalan. Pinatulpo po. 'Di ba? Pinatulpo, kausap ni Rapi 'Di ba? Sino pa gumawa ng kapamaraanan para lang maibsan yung issue na itong 'di ba? Travel fare ng
turismo dito sa ating bansa. O, sino pa gumawa? Si Pangulo pa. Iyan ba ang gusto mangyari ng ng mga sangay ng gobyerno sa mababang kapulungan na si Pangulong Bongbong Marcos pa gagawa niyan? Diba? Dapat ano na yan kumbaga malalaking tao yan malalaking tao yan na supposed to be, alam nyo dapat from the very beginning na may tendency tumakas yan kasi mas nauuna pa kasi yung mga interview na yan mga kababayan bago yung kilos, diba? Ang napapahiya tuloy mga kababayan, ang tendency, ang napapahiya ngayon ay ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kagagawan nila, diba? Wait lang may natawag lang po. Of course, Senator Bong Revilla. Diba? Tuloy natin to. Tapos Senator Cheese. Lahat ng nag-PPI ngayon, nag-preliminary, yun ang kasama doon. We're recommending them to undergo preliminary investigation below that baseline. Hindi ako papayag kasi nga it doesn't make sense na hindi ko i-recommend yung nangyayari na. For further investigation naman ang nirekomenda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa draft report. Nauna nang itinanggi ng mga nababanggit ang mga aligasyon laban sa kanila. May dalawang level na pinakakasuhan ng draft. Una, kung ang mambabatas o opisyal ng DPWH at COA ay nahaharap sa corroborative evidence at validation na lumitaw sa committee hearings. Pangalawa naman, kung nabanggit sa committee hearings pero wala pang sapat na validation at corroboration at kailangan pa ng further investigation. Kinumpirma rin ni Senate President Tito Soto ang laman ng draft, sabay diining hindi pa ito pinal. Wala pa. I think kung medyo tsaka kay Jinggoy accurate yun na nandun talaga sa listahan ni Cheese. At sa second level na alay, yung ibang mga level, ang pinakamaganda hindi yung Blue Ribbon Report. Ma-explain ng chairman at saka ng mga members. Kailan po ba? Ito ang sistema kasi natin mga kababayan, no, na mahirap talaga sa sistema natin dito sa Pilipinas, no, yung